This show is also brought to you by ALM Events and Talent Management. Make your occasions fun, exciting, memorable, and professional with ALM Events. For more details, you can click down the link below and have access to various talents ranging from host, artists, influencers, and ambassadors that fits your event needs. Thank you so much, ALM, for being a part of this episode. And now back to the show. Introductions muna. Hello everyone and welcome to another episode of Chill Talks podcast where conversations happen. And today we are joined by the first ever Drag Race Philippines. First ever history. Si ating Queen PPN. Yeah, PPN. Actually, binago na today sa isang interview ko kaninang hapon. Binago na yung pan ko. PDA na daw. PDA. Precious, Delicious, Ambitious. Wow. Hindi na siya PPN. Naging qualities na siya. No? Yeah. So first of all, ang unang of course, lagi na tinatanong, sinasabi ng lahat, congratulations for the historic win. Not just for Camarines Norte, but I think the entire drag culture in general. Your historic win talagang mas namulat yung mga tao sa kultura ng drag. And ay sa pinakagusto kong malaman, kamusta yung experience mo na after mo manalo at habang pauwi ka dito? What was the emotions na tumatakbo sa iyo nun? Actually, dapat talaga mas maaga yung homecoming ko. Like after the crowning, I think a week after dapat uwi ako dito. Kaso nagka-problema lang kami sa scheduling. Kumbaga, gusto ko talaga right after para fresh na fresh pa siya. Kasi nga medyo nagkagulo kami sa schedules. Pero I'm really happy, like I'm really thankful and grateful na natuloy siya kahit paano, kahit umuulan, alam mo yun. And honestly, kagabi before going here, I was telling my friend na parang ano kaya ang magiging reaction ng mga taga-diet? Like, ma-welcome ba ako ng maayos? Like, nanonood ba sila? The fear was there. Yeah, kumbaga kasi hindi naman fear, may doubt. May doubt lang na parang, napanood kaya nila ako? Kilala kaya nila ako kung sino ako? Kasi syempre, di ba, parang iba pa rin yung dating sa akin na bigla siyang nag-boom eh. And never I imagine naman na magte-trend siya ng bongga. Like, ngayon, ang mga supporters ko puro halos parang 80% ata puro babae. So yeah, I was terrified, to be honest, last night going home. Pero nung nakita ko na yung kapatid ko, nakita ko na yung lolo ko, and narinig ko yung stories ng mga nandito na they were excited na makita ko. So yeah, I'm so happy to be here. I'm home. Correct me if I'm wrong, kasi during nung shooting process, nung taping processes, parang wala kang contact with anyone Yes. outside. So, Actually, ilalock in ka talaga. As in for almost 2 months siya. how did you handle that kind of isolation knowing Oh my gosh. knowing na very extroverted ka? Well, parang di ba nag-lockdown naman na tayo before kami mag-lockdown, mag-lock-in. So parang syempre nasanay na ako na mag-isa lang ako sa bahay. Pero iba pa rin kasi yung nagko-compete ka at the same time, and alam mo may premyo kang dapat abutin sa dulo, and itetest talaga lahat sa'yo, hindi lang mentally, emotionally, lahat financially. Dapat kailangan pag pumasok ka sa Drag Race, kailangan lahat doon maibigay mo eh. Hindi naman siya basta parang karera lang. Yes. Kumbaga lahat siya, para siyang talent showdown, parang ganon. And at the same time, kailangan mo ipakita yung totoong personality mo para manalo ka, Yes, diba? yung tipong I think you are spending almost 100k per episode. More than actually, to be honest. And hindi lang yung sa presyo. Kumbaga parang iba pa rin yung alam mong pinaghandaan talaga siya ng matagal na panahon versus dun sa sobrang bilis lang ng preparation. Kaya alam mo, isa yun sa kasama sa mga race na nakaka-pressure. Kasi isa rin sa mga hindi alam nung iba sa Drag Race Philippines, before you entered, natalo ka sa isang pageant na parang sure kang mananalo ka. Yes. Tapos parang, paano mo nadala yung ganung, parang, anong tawag doon, parang pagpapahumble sa'yo ng time na yun? Paano mo nadala yun when entering Drag Race PH? Oh, to be honest, yung past na contest na sinalihan ko na, I was really expecting to win kasi hindi ko siya nakuha. To be honest, na-depressed ako talaga for a month. And then dumating yung announcement ng Drag Race na magkakaroon nga raw ng auditions, magsa-sign up na nga daw. Sabi ko kasi, ready na ba ako ulit? Ma-feel yung na-feel ko before na natalo talaga ako, and sobrang sakit sa akin. Kasi to be honest, medyo inasahan ko talaga siya. So, ang naging mantra ko na lang going to Drag Race is just experience and enjoy the moment. Kumbaga,
nasabi rin siya sa akin nung ex ko na drag queen na kung sasali ka sa contest, kung ready kang manalo, dapat ready ka rin matalo. Yes. At the same, kung parang dapat ganon, hindi pwede na gusto mong manalo, so pag natalo ka, masasaktan ka. Hindi. So dapat be ready, expect for the worst and hope for the best. And I think on a certain interview you said to Rappler na ang isang misconception daw ng mga tao sa drag queen ay mga clowns daw. Ang tingin ng mga Yeah. tao. Actually, hindi lang clown. Like, kumbaga parang may mga underground kasi ang drag queens. Kumbaga, hindi kami talaga alam sa mainstream. So, pag tinanong, ano ba yung drag race? Minsan yung, kahit nga mag-research ka sa YouTube, di ba? Ang lumalabas, karera ng kotse. Kumbaga, hindi talaga siya yung alam agad ng tao kung ano ibig sabihin ng drag queen. Kaya alam mo yun, may mga doubts din kami, may mga fears din na kami na baka mamaya hindi rin nila alam kung anong ibig sabihin at kung ano yung ginagawa talaga namin for a living. So parang may personal curiosity din. Ano ang pinagkaiba ng performance ng isang drag queen, let's say sa mga bars, compared Yeah. sa performance ng isang stand-up comedian na naka-pansuot din na pambabae? Oh, yeah, that's a tough question. But I think the difference between a drag queen and a stand-up comedian is they do host and they do parang nagko-connect sila sa tao. Kumbaga para silang parang ikaw, parang interview ka ng mga tao, nagpapatawa ka. Kumbaga tuloy-tuloy yung paggana ng utak mo. Ang versus sa amin ng mga drag queens, rehearsed kami. Kumbaga, praktisado lahat ng ginagawa namin sa stage. Pag nag-play music, alam ko ang gagawin ko simula hanggang dulo. And after that, tapos na ang trabaho ko. Versus sa mga stand-up comedians na I'm trying to penetrate now kasi isa rin sa mga challenges sa Drag Race, kailangan mo rin mag-host, kailangan mo maging witty, kailangan mabilis ka rin mag-isip kasi hindi lang yung basta mag-lip-sync ka eh. Ano rin siya, tagisan rin siya ng wit, ng dancing ability, nakakanta pa kami, kumbaga hindi man ako makakanta talaga sa totoong buhay. Pero yeah, isa yun sa mga pagkakaiba and I'm willing to learn din ngayon actually kasi kailangan din pala siya para maging isa kang ganap na performer. So, all-rounder ka talaga sa You have to be all-rounder talaga kasi kung napanood mo yung episode 1 to 10, lahat yun, kakanta ka, magpapatawa ka, mag-lip-sync ka, mag-impersonate ka, mag-host ka, aarte ka. Oh my God, lahat talaga siya. Hindi pwedeng uwi ka ng buhay. Ganun talaga siya. And parang very interesting yung kultura kasi ng drag. Kasi in the US, the culture of drag sa US, even straight males can Yes. drag. Na bali, Yeah. basag sa kultura ng Pinas na pag nag-drag Yeah. queen ka, automatic gay ka, which is not the Yes, case. oo. And I've interviewed ibang tao na akala nila sa drag queen kailangan may boobs ka na, nag-transition ka na into a woman para maging drag queen ka. Versus now, because of Drag Race, na alam natin na naging mainstream siya. You're the one I love! You're the one I need! Ayan. Meron tayong talent portion. Ayan. Part na siya. Asan ba ako? Yung sa culture of drag race. Yan, culture. To be honest, meron ako ngayong dalawang drag children. Yung isa straight na babae at yung isa straight na lalaki. Oh, nice. Yes, kumbaga parang 'di ba nag-evolve talaga siya and ngayon kasi ang drag kasi is for everyone. It's limitless and it's parang hindi mo siya nakakaon sa isang box lang. Pwede kang maging drag queen kahit nagla-live singing ka, nagda-dancing ka, nag-acting ka. Basta alam mo sarili mong drag queen ka. Yes. Drag artist ka actually. You can be a drag artist kung talagang isa sa puso mo. Yes. Kasi you said a while ago, drag is considered an underground art. Yes. Do you think ano ang kailangan gawin ng mga tao, hindi lang yung mga drag artist, para hindi na siya maging labeled as an underground art? Kasi na parang kahit sabihin natin underground siya, parang sa part ninyo, hindi rin naman maganda laging malabel kayo as underground art lang talaga. Oo. Well, ngayon hindi na siya underground kasi nakikita na kami sa TV. Like, for example, kami ng mga Divine Sisters ko, magkakaroon kami ng series sa ABS-CBN. Kumbaga, hindi na rin siya yung hindi mahirap hanapin. Kumbaga, pag sinabi ngayon na drag queen, search mo lang, lalabas na yung pangalan namin, Drag Race Philippines, Drag Race US, Drag Race. So, hindi na rin talaga siya ngayon underground because malaki yung naitulong ng Drag Race at ng iba pang competitions ng mga drag queens. Nagiging mainstream na talaga. Mainstream na talaga siya actually. Kaya thank you, RuPaul. And can I ask you a personal question? Yeah. Okay. Kasi nasabi mo kanina na Grabe naman ang personal yan. Char! you are training two prodigies sa drag. Anong
ano yung naging impact na binigay sa iyo ni Lady Gagita na bigla yung kasi pina-perform ka na agad, parang unang sala mo perform ka. Do you apply that same level of trust ngayong may mini-mentor ka na kung paano sa iyo ginawa ni Lady Gagita? Well, honestly, yes. Kasi I'm really grateful na si Lady Gagita is, nung sinabi ko lang talaga sa kanya, "Be, gusto ko mag-performance sa drag queen. Pwede mo ba akong ayusan?" Go. Kumbaga, ibig sabihin, nagtitiwala agad siya sa kakayanan ko. Pero before that, kasi magkakilala na kami for like 2 years. Nakita niya kung gaano ako ka-dedicated sa pag-perform. So, nung nagsabi ako sa kanya at nagpakilala ako sa kanya na, "Be, gusto ko nang maging drag queen." Hindi na siya nagdalawang isip kasi alam niya kung paano ako magtrabaho. Alam niya kung paano ko isinasa puso yung mga gusto kong gawin. Sige, kaya mo naman, sige, go. So ngayon, ang ina-apply ko sa mga drag daughters ko, kailangan decided ka. Ayoko na may question mark ka sa ulo na gusto ko po maging drag queen. Hindi. Gusto ko pag gusto mo yung gusto mong gawin, go. Gagawin natin. Pag hindi, okay, wag muna. It's not your time. Wait for your time kasi darating at darating naman yan. Hindi mo pwedeng pangunahan ng mga bagay-bagay. Ang puso mo magsasabi kung kailan at saan ang para sa'yo. And also again, another personal question. Go. You said that ang drag art is of parang superhero ka na once you put on the drag, parang once you put on the drag talagang you are a different person, like so fearless, Clark Kent nagiging strong, Superman. diba? Powerful. Sa personal question ko, anong personality mo ang biglang nawawala once na nagsuot ka ng drag? At ano naman ang personality nawawala mo once you remove the drag? Well, exact opposite talaga kasi ako, in and out of drag. Si Precious at si Rodolfo, yin and yang sila talaga. Na ako, as Precious, napaka-extrovert ko. Tapos si Rodolfo sobrang introvert, sobrang mahihayin nun. Up until now, hindi talaga siya yung parang pag nakita mo, ay, maingay, hindi talaga ako ganun. Kasi iba talaga yung kapangyarihan talaga ng drag na natutulong sa akin. Kumbaga parang I'm a whole different person because of the makeup and the look. Parang ang maganda rin kay Clark Kent, hindi siya napapansin talaga. Yes. Kahit plain sight na talaga siya. Totoo. And I think that's one of the perks of being a drag queen na kapag hindi mo parang pagod ka na sa pagpapasaya ng tao, you have the ability to rest and to blend in without sa mga tao. Without the public eye. Kasi may mga iba na talagang conscious pa rin sa tingin sa pag nakita sila ng mga tao. Pero noon yun, nangyari sa akin yun noon. Pero ngayon kasi dahil sa help of Drag Race, hindi na ako masyadong pwede talagang magtago. Like, pag recognize na rin ako as Rodolfo and Precious at the same time. And for the next question, very touching ang nabasa kong story sa'yo na you never came out as gay. Parang pumunta ka lang sa bahay niyo, may boyfriend, then no questions asked, tanggap lahat. Do you think sa generation natin ngayon, should people come out with their own sexuality or just express themselves? Parang hindi mo why come out? So there's a debate kasi sa dalawang yun. So sa'yo, what's why your... come out? Yeah. Well, ako naniniwala ko ever since until now na may laging tamang oras sa lahat ng bagay. Kumbaga, hindi mo pwedeng pilitin ng isang tao na mag-out kung hindi pa naman siya ready. At hindi ka rin pwedeng mag-out kung sa tingin mo yung family mo hindi rin ready na marinig yung pagkaka-out mo. Kumbaga, kailangan iba-balance mo. And yun nga, again, puso mo magsasabi kung kailan at saan ang tamang panahon kung kailan mo gustong mag-out. Kung mag-out ka, hintayin mo, i-timing mo, kumbaga, at saka make sure na before ka mag-out, nakapag-out ka na rin sa sarili mo first. Kasi iba yun eh. Kapag nag-out ka, hindi ka rin sure na nag-out ka, bakit ka mag-out, diba? And kilala mo naman yung family mo. Alam mo kung kailan ka nila maintindihan at saang part ka nila dapat maintindihan. Another one, how was it explaining to your parents na na-discover nila yung pagiging drag mo sa public TV instead na sinabi mo sa kanila? Parang how did you explain that to your family? Yun nga eh, kumbaga di pa before pa, underground kasi yung drag. So, I was thinking na itago na lang siya sa family ko kasi hindi nila maintindihan. Hinira mo pa ngayong gamit ng As long as alam nila nagtatrabaho ako ng maayos, as long as alam kong marangal yung ginagawa ko, hindi ko naman siguro kailangan pa mag-out sa kanila ng all-out na drag queen ako. And kailangan ko pa mag-explain, ano yung drag queen? So, ginawa ko lang, call center agent ako. Para wala nang masyadong explanation. Tapos nung dumating yung competition sa Itbulaga na kailangan kami mag-reveal ng persona namin out of drag, wala na akong choice. And kailangan ko i-reveal yung totoong pangalan ko, wala na akong choice.
So, ganun lang din siya kadali. Kumbaga, hindi ko rin kailangan sabihin na lalabas ako sa TV. Hindi eh. Pagkalabas ng episode, nanalo ako, saka ako nag-message sa kanila, napanood nyo ba? Sabi lang, oh yes, napanood namin. Sobrang proud kami sa'yo. Again, sobrang swerte ko lang talaga na no explanations asked. Parang wala nang kailangan pang sabihin na ganito kasi ganyan. Wala eh. Bunso, ang galing mo. Sana masaya ka sa ginagawa mo at kung saan ka masaya, ipagpatuloy mo kasi dyan ka magaling. And isa sa I think the name for sure alam na ng karamihan na nagpo-follow sa'yo that is based on Paulo Ballesteros. Yes. Ang pinakamagandang journey kasi ni Paulo Ballesteros, personally, I've been a fan of Itbulaga ever since. Yes. Even before Kalye Serye, nung naabutan ko pa yung shy days ni Paulo na very timid siya. Para si Mama Pao, di ba? Hindi siya nag-out. Very timid siya nun sa bayanihan. Ang mga kasama niya, si Jose, si Wally, grabe ang energy. Pero nung nag-start siyang nung makeup skills niya, nung nagda-drag na siya, lumabas yung confidence niya, nagkaroon na siya ng sense of identity. So parang, did you take it as part of the inspiration then to follow the journey of Paulo Ballesteros? Actually, nakakatawa kasi way before my competition sa Itbulaga, before ako nanalo sa Itbulaga, before ako nag-Drag Race Philippines, nagkakilala talaga kami sa O-Bar. Oh, nice. And nagkakausap na kami sa Facebook na I really admired him so much dahil sa tapang niya na ginagawa sa social media. Like, hindi siya nahiyang mag-transform into a girl. Ito, kung sino-sinong transform, hindi lang girls. Actually, kung sinong maisipan niya. And mini-message ko talaga siya before na sabi ko, oh my God, sobrang galing mo ko. Eh din nakakatuwa, nag-message siya sa akin na na-inspire din siya sa akin nung nanonood siya sa akin sa O-Bar. Yes, kasi parang, alam mo yun, ang nakakatawa kasi hindi namin plinano lahat na mangyayari to na magkikita kami sa Itbulaga, na magkikita kami sa Drag Race Philippines, so siya yung main host. Kumbaga, it just happened and it's so magical na pareho kasi kaming artist, ipinag-connect kami ng time, ng chances. Kaya nakakatuwa kasi halos pareho lang kami ng personality ni Mama Pao talaga. It's like seeing an old friend. Magkapatid. Actually, para kami magkapatid. Last two questions, Miss questions na lang. Precious. Oh my God, Kasi another reason kung bakit nagtitrending ang mga drag queens ngayon is that parang yung nagki-create ng political statements, yung mga kilala nating drag artist. So parang a question for you, do you think drag should be political? Kasi parang people are still divided on that. So what's your take sa ganun? Well, before then, hindi ko pa ako masyadong familiar kung ano bang ibig sabihin ng political drag. Siyempre sabi ko, why do political if you can like just be yung mga tao, mga queens na nagpapatawa or alam mo yun, dun tayo sa comedy side or dun tayo sa entertainment side. But when I started to dive in kung ano ba talaga ang power na meron kami as drag queens, yes, drag should be political. You should use your platform na meron kang gustong ipakitang message, pwede kang i-attend na message na dapat dapat ganyan. Kasi as a person, as an individual, may sarili ka namang paniniwala eh. May sarili kang rights para gawin yung mga tao at gawin yung mga bagay na gusto mo. At gusto mong iparating yung mensahe through drag. Kasi kami as drag queens, we're storytellers, di ba? Hindi na kami marunong sumayaw. Hindi na kami marunong magpatawa. Hindi na kami marunong umarte. We have the power to send message and to help people na kailangan ng tulong. So I really do believe that na you should use your power, your art para makatulong sa mga tao na kailangan mong tulungan. Okay, and to transition sa ating last question, one of the best advice na consistent mong sinasabi is that expect the worst and expect the best, especially sa mga Expect for the worst and hope for the best. Yes. Ay, so, Hope for the best and expect for the worst. Yan. Kasi ang nilagay doon sa nabasa ko is both expect for the best and expect for the worst. No, hope for the best. Yes. So parang can you elaborate na as someone who's going to start sa drag or not even just drag in general, maybe in life. Pag sinabing hope for the best, what are we hoping for? Pag sinabing expect for the worst, ano yung dapat natin i-expect? Okay. Kasi I really do believe na it's never too late to dream and kumbaga marami tayong kasi ako as 36-year-old Bicolano kumbaga umalis ako ng Bicol nung 16 years old ako bit ko yung pangarap ko maging celebrity, gusto ko maging artista before, kaso dumating yung panahon na akala ko tapos na, as in nung 23 years old ako sabi ko hindi ko na maabot yung maging celebrity, feeling ko end ko na.
Kasi I was really was trying my best, and I was really expecting na maabot ko yung tagumpay noon. Kasi talagang kung saan ako nagkakanta, kung saan ako nag-audition ako sa Pinoy Dream Academy, hindi ako natanggap. Naging extra ako sa mga commercials, pero extra lang sa mga series, sa mga teleserye. Nagiging along ako, yung anong tawag doon, yung extra sa likod. So, alam mo yun, hindi talaga siya mangyayari agad. Kumbaga, there's always a perfect timing. Ang kailangan mo lang gawin is always dream. Mangarap ka na mangarap, and abutin mo yung pangarap mo, and never mong expect na maabot mo siya agad. That's for me, that's the meaning of expect for the worst. Kasi dati, for example, yung contest na hindi ako nanalo, I was expecting to win. And I was heartbroken when hindi ako nanalo. So, kumbaga naging mantra ko na lang na siya na gawin mo lang ng gawin yung best mo, pero wag mo nang expect na mangyayari agad yung gusto mo. Kasi in God's will, darating yung para sa'yo. And kapag dumating yun, bonggang-bongga talaga siya. It's not immediate talaga. And mine came after 20 years. Kumbaga, hindi siya biglang artista ka na. Hindi talaga. I wish ganun kadali, no? How I really wish na pag-alis ko pa lang ng bahay ng 16 ako, bumalik ako ito na celebrity na ako. Hindi talaga siya ganun kabilis eh. And hindi mo rin masasabi kung kailan. Ang pwede mo lang gawin is pagtrabahuhan siya at huwag mo siyang bibitawan. Yes, and with that, even though it's very short, ang lalim na ng ating napag-usapan. And parang to add, it's best of luck sa magiging RuPaul mo by next year. Parang it's an all-star with the international. No, it's a conference actually. It's a RuPaul's Drag Con. Para siyang gatherings of the queens all around the world. Nice. And I'm the first Filipino queen with a crown. Kumbaga, it's really a pressure. Hindi naman siya contest talaga, but still there's a talent portion na kailangan kami magpaksiklaban. So wala namang award, pero I'm really pressured kasi it's my first time to the UK. It's my first time to meet them. It's my first time to go out and perform as a queen outside of the country. So I'm really pressured. Oh my God. Pero I'm excited. Dapat napaad tuloy ako ng isang tanong ulit. Oh, sure. Sa dami ng impersonations mo over 11 years, meron ka bang impersonation na hanggang ngayon kinakabahan kapag yun ang ipe-perform mo? Actually, hindi ako kinakabahan. Ayoko lang siyang gawin before kasi sobrang labag sa isip ko, sa loob ko na mag Tina Turner. And nung pinagawa siya sa akin, alam mo, parang mangyak-yak talaga ako nung natapos na siya. Ayoko na siyang gawin ulit kasi it's really not for me. Kumbaga sabi nila pag impersonator ka, dapat lahat kaya mong gawin. Meron talaga akong isang specific na character na hindi ko nag-bet para sa akin. Pero ngayon, feeling ko naman, dahil mas malakas na yung loob ko, why not, di ba? Pero yun yung unang naisip ko sa tanong mo. Ayoko mag Tina Turner talaga. Kasi parang iba rin yung image kasi nung Tina Turner. Girl, and she's so parang masculine and feminine at the same time. So parang, paano ko siya gagawin? And meron kasing, yung isang drag mother ko, yun yung ginagawa. Yun yung specialty niya na parang, pag nakikita ko siya, oh my God, nasa starstruck talaga ako sa kanya. And ako, sa sarili ko, alam ko yung kakayanan ko, hanggang alam ko kung ano yung kaya kong gawin. And I can never compete or kumaga parang pantayan or lagpasan yung ginagawa niya. So wag na lang. It's for her na already. And parang to end this episode, ang ganda kasi ng journey ng drag sa media din. Kasi kung tutuusin, before, if I remember, during the early 90s, yung sa Friends, yung tatay ni Chandler, yung parang yun yung first part na pinakita na yung drag and everything. Parang nung time na yun, parang ginagawang butt of the joke, ginagawa siyang pero ngayon transitioning to now. May misconception talaga dati sa pag sinabing bakla ka, dapat sa parlor ka, dapat naka-headband ka, meron ka malaking ribbon sa ulo. But now it's really evolving, and malaking tulong talaga yung mga shows na napapanood natin sa TV na ito talaga yung nag-explain sa mga tao kung ano talagang ibig sabihin ng drag artists. And not just drag artists, lahat ng artists, kumbaga, kung mapanood nila lahat sa TV, kung ano yung difference, and mas ma-appreciate nila kung ano ba talaga ang kayang gawin ng isang drag artist. It's all around performer. And with that said, thank you so much for Thank this you. wonderful conversation. And you can follow Miss Precious sa links down below. And of course, subscribe to Chill Talks Podcast on Spotify and Facebook. Thank you so much for listening. Thank you. I'll see you all the next one. Bye-bye. Merry Christmas!